Maghahagalpakan kayo ng tawa dito, mga tama nga naman! No? Oh, tama nga naman yung tanong nila. Ano ba yan? Ano ba yung hinuhukay nyo dyan? Alam nyo po mga kababayan, eto kumbaga parang katuwaan lang po mga bossing. Wag naman lagi yung puro seryoso tayo, puro seryoso yung topic. Kasi ang unang pumasok ko sa isipan ko mga kababayan, yung hinuhukay ng pulis, sabi ko, parang kasya dyan si Kibuloy parang pag inihiga mo dyan si Kibuloy, saktong-sakto sa kanya. Oh. Tapos parang aba, lagpas na din 6 feet yan. Ano mga kababayan? Parang 6 feet underground na yung hinuhukay ninyo, ha? Oh. Pero hindi, ang katotohanan po dyan, mga kababayan, kaya po humuhukay ang ating mga kapulisan doon sa loob ng kingdom nila. Naniniwala po ang ating mga kapulisan na si Kibuloy po, no? Si Kibuloy po ay wala sa langit. Nasa ilalim po ng lupa. Sabi kasi ng Vice Presidente, paniniwalaan ko, nasa langit na si Kibuloy. Nasa langit daw si Kibuloy. Nasa langit si Kibuloy. Tapos biglang nakita ko ito, Diyos ko po Lord, ano na nangyari? Tegi na ba si Kibuloy? Para sabihin ng ating Vice Presidente na nasa langit na si Kibuloy. Tapos bigla kang makakakita ng ganitong paghuhukay. Tingnan mo naman yung sukat ng hukay. Mga kababayan, mukhang kasyang-kasya si Kibuloy. Sabi ko, mukhang nagtutugma-tugma yung mga pangyayari. Mukhang nagtutugma-tugma yung mga pangyayari. Sabi ng Vice Presidente, nasa langit na. Tapos siguro, ibabaon na din. Ibabaon na ho dito. Hindi. Yan naman po, hinahanap po kasi nila. Paano ka makakapunta at makukuha si Kibuloy, mga kababayan, doon sa ilalim ng lupa? Di syempre huhukay upang makita yung entrance po nung bunker ni Apollo Kibuloy na kanyang pinagtataguan po, na pinaniniwalaan ng kapulisan na nandoon siya. Meron daw sign of life mga kababayan. Sabi ni Manuel Balingit, tumatawag sila ng people power pero walang people at no power. Mimol Mauer ho yung tawag doon, mga kababayan. Mimol Mauer, punta tayo, liwaham mo ni Basyo, no? Atin tayo ng Mimol Mauer. Tapos, aminin 8 million yung pupunta doon. Aminin natin, 8 million, yung pala, 800 lang. Itang-ita ni Takeru Miyamoto Kitang-kita ni Takeru Miyamoto, 800 800 hanggang 900. Mukhang malabo hong mangyari yung 8 million nila. No? Mukhang napakalabo pong mangyari nung 8 million nila, mga kababayan. Diyos ko, Kibuloy, kung ayaw mong masira, tingin ko naman po kapag katapos pong nakuha si Kibuloy, ipaparepair po ng ating mga kapulisan. Ibabalik sa dati yan, no? Ibabalik sa dati yan. Baka magalit yung bagong administrator, no? Na si dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Sabi ni Rego Adventure, makikisanib puwersa na si Kibuloy sa grupo ni Taning. Bakit kaya pinili ni Kibuloy, kung sakaling totoo man, no? Bakit kaya pinili ni Kibuloy na magtago sa ilalim ng lupa? Bakit to kaya? Kung totoo man ho yun, isa sa pumasok ko, para mas dikit kay boss, no? Para mas malapit kay boss, mga kababayan. Kapag ka mas malapit, siguro pagka mas malapit to kay boss, mga kababayan, mas powerful, di ba? Mas powerful po si Kibuloy. Sana magpahukay ka na. Wag mo lang patagalin pa. At yung mga kasamahan mo sa Kojik, sila yung sila yung nasasakripisyo tingnan mo. Di ba? Ang dami ng nakasuhan doon sa Kojik. Paano kasi mga kababayan? Binabanatan nila yung mga kapulisan natin, nananakit sila ng mga kapulisan. Pwede po ba yung sasabihin,
Ay, sorry lang kasi nadadala kami ng ano, emosyon namin. Alam niyo naman yung mga nangyayari. Pwede ho ba yun? Sabi ni Rose Fernandez, takot siyang kunin siya ng US. Mahirap na po kasi kapag ka nakuha na si Kibuloy, mga kababayan, ano, tapos yung pag-uusap ng Pilipinas at Estados Unidos na ekstradisyon, eh, kahit gaano pa po kadami ang milyones nitong si Kibuloy, hindi niya na po magagamit yun. No? Mahihirapan na po siyang gumalaw nun, mga kababayan. Sabi ni Tina B, di tinanggap sa impyerno ni Satanas, kaya gumawa ng sarili niyang impyerno. Sige pa. Doon na lang, ano, nagtago. Eh, alam nyo, mga kababayan, sa loob ng bunker, prepared po yan, mga bossing. Meron pong mga delata. Kasi nanonood ako niyan. Sabi ko, kaya ko kayang magpagawa ng bunker doon sa, kumbaga doon sa dream house ko. May bunker. Kung sakali ano man mangyari, ano po, merong mga pagbomba, mga kung ano man na dumating, World War III, World War IV, World War V. Oh. Sabi ko, di pinapanood ko po, mga kababayan, yung mga delata na nandoon ho sa loob ng bunker, mga kababayan, umaabot po yun ng ano, 20 taon, 10 taon, o mga 25 taon ho, mga kababayan, ganun katagal. Ngunit subalit na dapat, kung yan naman ang araw-araw nakakainin ni Kibuloy, mga bossing, siguro ho, hindi ho tatagal yan. Hello? Siguro ho, hindi tatagal yan. Mga kababayan. Eh, baka maghanap ng sariwang karne yan. Oh, ha? Baka mahilig, ako, tingin ko, mahilig sa sariwang karne. Itong si Kibuloy, mga bossing. Oh. Sabi ni Ballpoint Man, INC naman, sunod sa Kojic pagtapos ni Kibuloy, manalo na naman. Ano sabi dito ni Roel Manuel? Pwede. Oh. Sabi ni Tina B, nasako katuloy, wala kasing sense pinagsasasabi. Oh. Muna na tayo, mga kababayan. Lagpasan na ho natin itong paghukay kay Kibuloy. Pumunta ho tayo, mga bossing. Kung doon sa pangatlo natin topic, si Panelo binabanata na ho, mga kababayan. No? Binabanata na po ni Panelo si dating Vice Presidente Noli De Castro, mga bossing. O, asan ba yon? Bumabanat na. Aba, nasaktan yata doon sa sinabi. No? Eh, alam niyo naman po, nasaktan